pagina ni Ilala. Huwag mong titignan sa mata ang babala ng matandang albularyo. Ang Lipa, Batangas, isang tahimik na lungsod na mayaman sa kasaysayan at kultura. Kilala ito sa malamig na simoy ng hangin, matabang lupa, at tanawing nagbibigay ng ginhawa sa sinumang bumisita. Pero sa kabila ng ganda ng lugar, may isang madilim na lihim na matagal nang itinatago ng matatandang residente. Isang kwento ng mga halimaw. Sinasabi ng matatanda na may mga bahagi ng Lipa na hindi dapat pinupuntahan kapag sumapit ang dilim. May mga bahay na hindi dapat tirhan, mga kagubatang hindi dapat pasukin, at mga tunog sa gabi na hindi dapat pakinggan. Dahil kapag bumagsak ang gabi sa Lipa, may mga matang nagmamasid. Ang kwento ng pamilya Manalo. Noong dekada 1940, may isang pamilya na nanirahan sa isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng Lipa, ang pamilya Manalo. Tahimik silang namuhay, bihirang lumabas sa bayan, at laging may kakaibang anyo ng takot sa kanilang mga mata. Ngunit isang gabi, isang malagim na pangyayari ang gumimbal sa buong komunidad. Sinunog ang bahay ng mga Manalo. Walang nakaligtas, ayon sa mga kwento ng matatanda. Pinatay sila, isa-isa, pero ang pinakanakakatakot, may 2 batang hindi natagpuan. At mula noon, nagsimula ang lagim. Ang kasalukuyang panahon, makalipas ang ilang dekada, sa isang modernong subdivision sa Lipa, lumipat ang magkasintahang sina Luis at Isabel upang magsimula ng bagong buhay. Ang kanilang bahay ay itinayo sa dating lupain ng pamilya, Manalo, isang lugar na matagal nang iniwasan ng mga taga roon. Sa una, maayos ang lahat. Maganda ang bahay, tahimik ang paligid, tumabaik ang simula ng kanilang pagsasama. Pero hindi nagtagal, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga yapak sa sahig kahit walang tao. May mga aninong dumadaan sa bintana tuwing hating gabi. May isang boses na bumubulong kay Isabel, tinatawag siya sa kanyang pangalan. Hanggang isang gabi, nagising si Isabel at nakita niya ang isang pulang mata na nakasilip mula sa bintana. At doon nagsimula ang kanyang bangungot. Hindi niya alam, siya pala ang susi sa pagbabalik ng isang lumang kasamaan na hindi kailanman nawala. Ang pamilya ni Mang Efren, kasama ang kanyang asawang si Aling Marta at 2 anak na sina Luis, 16 at Rina, 10, ay lumipat sa isang lumang bahay sa isang liblib na bahagi ng Lipa, Batangas. Nabili nila ito sa murang halaga mula sa isang matandang nagmadaling lumisan papuntang Maynila. Sa unang tingin mukhang maayos ang bahay, malaki, may malawak na bakuran at napapalibutan ng taniman ng kape. Pero may kakaibang pakiramdam si Rina habang naglilibot. "Tay, parang may nakatingin po sa atin," bulong niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang pamilya, may narinig silang kaluskos sa bubong. Para bang may mabigat na nilalang na gumagapang dito. "Baka pusa lang o bayawak," sabi ni Mang Efren. Ngunit nakita niyang namutla si Aling Marta. "Dito sa Batangas, hindi lang hayop ang gumagapang sa bubong," sagot nito. Kinabukasan, habang bumibili sa tindahan, nakilala ni Aling Marta ang isang matandang babae, si Aling Cora, ang kapitbahay. "Diyan kayo nakatira?" "Abay, ingat kayo diyan, Hija," babala nito. Dati nang may nakatira diyan, pero umalis rin agad. May bumibisita kasi tuwing gabi. Kinagabihan, nagising si Luis dahil sa mahihinang kaluskos sa bintana. Sa kabila ng kurtina may aninong nakatayo. Dahan-dahan niyang sinilip ito. Isang babaeng maputla, may malalalim na mata, at tila namumutla ang labi. Hindi ito gumagalaw, pero nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanya. Sumigaw si Luis at nagising ang lahat. Nang silipin ni Mang Efren ang labas, wala na ang babae. Pero may bakas ng paa sa putik, hindi pangkaraniwang hugis ng paa ng tao. Nagdesisyon si Mang Efren na magtanong sa baryo tungkol sa bahay. Isang matandang lalaki ang nagkwento. Dati, may nakatira diyan, isang dalagang maganda pero misteryoso. Hindi siya lumalabas sa umaga at tuwing gabi, may naririnig kaming iyak sa bahay niya. Hanggang isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Simula noon,
May bumibisita ng aswang sa baryo namin. Pag-uwi ni Mang Efren, may nakita siyang kakaiba sa pintuan ng bahay. May mga patak ng dugo sa sahig, papunta sa loob ng bahay. Nanlalamig si Mang Efren habang nakatitig sa sahig ng kanilang pintuan. May patak ng dugo papasok sa loob ng bahay. Ang pulang likido ay bahagyang natuyo, pero halatang sariwa pa kanina lang. Efren, ano yan? Tanong ni Aling Marta habang nag-aalalang lumapit. Huwag kang lalapit, sagot ni Mang Efren. Tinapakan niya ang mga bakas para hindi ito makita ni Rina. Napansin niyang diretso ang mga bakas papunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang kanilang maliit na bintana sa kusina. Bumigat ang pakiramdam ni Mang Efren. Alam niyang hindi lang ito basta patak ng dugo mula sa hayop. Ang sabi ng matanda. Kinaumagahan pumunta si Mang Efren sa bahay ni Aling Cora, ang matandang kapitbahay na nagbigay ng babala sa kanila noong una. Agad siyang sinalubong ng matanda. Halatang may alam na ito. May dumalaw na sa inyo kagabi, no? Malumanay pero may halong takot na tanong ni Aling Cora. Pinalunok ni Mang Efren ang kaba. May dugo sa may pinto namin, Aling Cora. May bakas papasok sa bahay. Nagbuntong hininga ang matanda. Hindi yan multo. Hindi yan basta kalaban na pwede mong tabuyan. Naglabas si Aling Cora ng isang maliit na bote ng langis at pinatakan ang pintuan ni Mang Efren sa kanyang daliri. Namoy mo ba? Singhot ni Mang Efren, hindi ordinaryong langis ang amoy. May halong matapang na dahon at parang nabubulok na laman. Amoy panis, bulong niya. Amoy dugo, sagot ni Aling Cora. Dugo ng isang nilalang na hindi dapat nabubuhay pa, ang bumabalik gabi-gabi. Mula nung gabing iyon, nagsimula ng magparamdam ang anino sa bintana tuwing hating gabi. Si Luis na palaging puyat dahil sa online classes ang madalas na nakakakita nito. Isang babaeng putla, nakatayo sa labas, nakatitig sa kanila mula sa bintana. Isang gabi, naglakas loob siyang gumamit ng cellphone para kunan ng litrato ang anino. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapit ang kamera sa bintana. Ngunit pagtingin niya sa screen, wala siyang nakikitang tao. Dahan-dahan siyang lumingon palabas. Naroon pa rin ito. Walang imik si Luis. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya, kung ipipikit niya ang kanyang mata, baka pagdilat niya, nasa loob na ito ng bahay. Sumigaw si Luis at nagising ang pamilya. Tumakbo si Mang Efren papunta sa bintana, ngunit wala na ang anino. Iniwan nitong nakabukas ng bahagya ang kahoy na bintana, na kanina lang ay mahigpit na nakakandado. Bakit tayo ang pinili? Napagpasyahan ng pamilya na lapitan ang albularyo sa kabilang baryo. Sinamahan sila ni Aling Cora kay Kahilaryo, isang matandang manggagamot na eksperto sa mga nilalang ng dilim. Hindi kayo ang napili, sagot ni Kahilaryo nang ikwento nila ang lahat ng nangyari. May bumalik, at gusto niyang kunin ang nawala sa kanya. Nagkatinginan si Mang Efren at Aling Marta. Ano pong ibig sabihin niyo? Tumingin ng matalim si Kahilaryo kay Luis. Ikaw, may nakita kang babae sa bintana, di ba? Dahan-dahang tumango si Luis. Isang babaeng putla, maputla ang labi. Malalim ang mata. Muling tumango si Luis pero ngayon, naramdaman niya ang biglang panlalamig ng kanyang katawan. Kilala mo na siya. Nagdugo bigla ang ilong ni Luis. Nagkagulo ang pamilya. Ngunit si Kahilaryo na natiling tahimik. Malapit na siyang pumasok sa inyo. At kapag nakapasok na siya, hindi niyo na siya basta mapapaalis. Ang nakalimutang kasaysayan, ang babaeng putla, taong 1940s, panahon ng mga Hapones. Noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang, Isabel Manalo na kilala sa buong baryo. Dahil sa kanyang kagandahan at pagiging tahimik, siya ay anak ng isang manggagamot at isang hilot. Dahil sa kanilang kaalaman sa medisina, madalas silang tawagin upang gamutin ang mga may sakit sa baryo. Ngunit may lihim ang pamilya ni Isabel. Ang kanyang ina, si Aling Lourdes, ay hindi ito niyang ordinaryong hilot. Siya ay isang babaylan o isang matandang mangkukulam na nagtataglay ng sinaunang kaalaman sa mahika at halaman. Dahil sa kanilang kakaibang kaalaman, madalas silang pinaghihinalaang may kinalaman sa mga misteryosong pagkawala ng hayop sa baryo. Ang ilan ay naniniwala na ang pamilya, Manalo ay nag-aalaga ng isang nilalang ng dilim, isang aswang. Isang gabi, isang batang lalaki ang biglang nawala. Huling nakita siya malapit sa bahay ni na Isabel. Dahil sa takot at galit ng mga tao, napagbintangan ng dalaga bilang aswang. Dinala siya sa gitna ng baryo. Doon, pinahirapan siya ng mga kalalakihan at puwersahang pinainom ng banal na tubig upang patunayan kung siya nga ay isang aswang. Subalit imbes na umamin, nanatiling tahimik si Isabel habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi ako ang halimaw,
Mahina niyang bulong bago siya binawian ng buhay. Noong gabing yon, lumindol ng mahina sa baryo. May mga nakakita ng isang itim na anino na dumaan sa bubong ng mga bahay na parang isang hayop na naghahanap ng hustisya. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng isang matandang lalaki, ang leader ng mga pumuksa, kay Isabel, nakahandusay sa kanyang bahay. Walang laman ang loob ng katawan. Misto lang sinipsip ang kanyang dugo. Simula noon, may lumitaw na alamat tungkol sa isang babaeng putla na gumagala sa gabi, nakatingin sa mga bahay na tila may hinahanap. At ngayon, mukhang bumalik siya. Matapos ang babala ni Cahilario, hindi na mapanatag ang pamilya ni Mang Efren. Lalo na si Luis na parang may kakaibang nararamdaman mula noong nakita niya ang anino sa bintana. Isang gabi na naginip siya. Sa panaginip niya, naroon siya sa isang lumang baryo. May mga taong may hawak na sulo at titak. May isang babaeng nakatayo sa harapan niya, umiiyak. Hindi ako ang halimaw, bulong nito. At doon lang niya napansin. Kamukha niya ang babae. Bigla siyang nagising, hinihingal at pawis na pawis. Bakit parang kilala ko siya? Samantala, si Mang Efren at Aling Marta naman ay nagpaalam sa trabaho para puntahan ang matandang pari ng baryo, si Padre Ruben, upang magtanong tungkol sa alamat ng babaeng putla. Kung totoo ang alamat, sabi ni Padre, hindi lang siya isang kaluluwang naliligaw. Siya ay isang espiritong uhaw sa hustisya o sa dugo. Nagkatinginan ang mag-asawa. At kung nakikipag-ugnayan siya sa anak ninyo, ibig sabihin may nais siyang ipasa kay Luis. Dahil sa takot, nagdesisyon ang pamilya na magsabit ng bawang at asin sa bawat bintana ng bahay. Ngunit si Luis, kahit anong gawin niya ay hindi mapanatag. 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng kaluskos sa bubong. Napansin niyang bukas ng bahagya ang kanyang bintana. May isang kamay na unti-unting sumisilip sa loob. Huminga siya ng malalim at mabilis na hinila ang bintana para isara ito. Ngunit bago pa niya ito maisara ng tuluyan, may narinig siyang bulong mula sa labas. Luis, tulungan mo akong makabalik. Nanigas ang kanyang katawan. Na ang ibig mong sabihin? Tanong niya kahit nanginginig ang boses. Tayo ay isa. At kung hindi mo ako tutulungan, ikaw ang susunod. Biglang humangin ng malakas at bumukas ng malakas ang bintana. Napasigaw si Luis. Agad na dumating si Mang Efren at Aling Marta sa kanyang kwarto. Ngunit wala silang nakita, maliban sa isang bagay sa sahig. Isang lumang litrato. Nakasuot ng barot saya ang babaeng nasa litrato at hawak niya ang isang sanggol. Sa likod ng larawan may nakasulat, Isabel Manalo 1943, ang anak ko, sana'y mabuhay ka. Nagpanting ang tenga ni Luis. Hindi maari, tumingin sa kanya si Cahilario na dumating na rin upang tulungan sila. Ngayon, alam mo na, sabi ng albularyo. Ang sumpa ng aswang ay nasa dugo mo rin. Nanlalamig ang kamay ni Luis habang hawak ang lumang litrato. Hindi siya makapaniwala sa nakasulat sa likod. Ang anak ko, sana'y mabuhay ka. Ako, apo ng isang aswang? Bulong niya sa sarili. Si Mang Efren at Aling Marta ay halatang naguguluhan rin. Pero si Cahilario ay tahimik lang na nakatingin kay Luis. Alam mo na ngayon kung bakit ikaw ang napili, sabi ng matandang albularyo. Hindi ka lang basta minamanmanan ng espiritu ni Isabel. Hinahanap ka niya dahil ikaw ang tagapagmana ng kanyang lahi. Nagpanting ang tenga ni Luis. Hindi tao ako! Wala akong kinalaman sa kanila. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang may bumubulong sa kanyang isipan. Luis! Anak ko! Oras na para tanggapin mo ang iyong pagkatao. Napakapit siya sa dingding. Nakita niya ang sariling anino sa sahig, hindi ito hugis tao. Ang pagdating ng itim na anino. Samantala, sa labas ng bahay, may isang anino ang gumagapang sa ibabaw ng bubong. Isang nilalang na may mahabang kamay, matulis na kuko, at malalaking mata ang nakatingin mula sa itaas. Lumabas si Mang Efren upang maghanap ng posibleng intruder. Hawak ang isang gulok. Napansin niyang kakaiba. Ang katahimikan sa paligid, parang nawala ang lahat ng ingay ng kuliglig at hangin. At doon niya narinig ang isang mahina, matinis na tawa. Napatingin siya sa taas. May isang nilalang na nakadapa sa bubong nakangiti sa kanya. Agad siyang umatras, nanginginig ang kamay sa takot. Siya na yon, bulong ni Cahilario mula sa loob ng bahay.
Ang tunay na aswang, ang katotohanan tungkol sa pamilya Manalo. Habang nangyayari ito, si Luis ay nawalan ng malay. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang lumang bahay na yari sa nipa at kawayan. Naroon ang isang babaeng nakaputi, si Isabel Manalo. Kailangan mong malaman ang totoo, sabi ni Isabel habang nakatitig sa kanya. Pinatay nila ako, pero hindi dahil isa akong aswang. Nagpakita ang isang eksena mula sa nakaraan, si Isabel. Hinuli ng mga tao, puwersahang pinainom ng banal na tubig, at pinatay. Ang totoo, patuloy niya, sila ang tunay na halimaw. Lumabo ang panaginip at sa isang iglap, nagising si Luis, ngunit iba na ang pakiramdam niya. Nakatingin sa kanya si Hilario. Ngayon, sabi ng matanda, ikaw na ang kailangang pumili kung lalabanan mo ang dugo mo o tatanggapin ang iyong tadhana. Sa labas ng bahay, lumakas ang hangin. And Sir Wall, humaswang boyfriend na kumarig. Tahimik ang paligid. Napalunok si Mang Efren habang dahan-dahang lumalakad pabalik sa loob ng bahay. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Sa itaas ng bubong, ang itim na anino ay gumagalaw. Dahan-dahan itong gumagapang na parang isang gutom na hayop. Ang malalaking mata nito ay kumikislap sa dilim. Habang ang mahahaba nitong kuko ay humahagod sa bubong, lumilikha ng tunog na parang kinakalmutang kahoy. Biglang, tok, tok, tok! May kumakatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan si Aling Marta at Hilario. Hindi pwedeng may bisita sa ganitong oras. Lumakas ang katok. Tok, tok, tok! Ngunit hindi lang ito basta katok, parang may mabigat na kamay na dumadagan sa pinto. Pilit itong binubuksan. Hawak ang kanyang gulok, unti-unting lumapit si Mang Efren sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang seradura. Lumayo ka diyan! Sigaw ni Hilario. Ngunit huli na, bumukas ang pinto. At sa labas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo ang isang babae, si Isabel Manalo. Ngunit hindi siya isang patay na kaluluwa. Buhay siya. At sa kanyang likuran sa itaas ng bubong, nakatayo ang tunay na halimaw, ang aswang. Aming hiwaga ng dalawang nilalang. Napaatras si Mang Efren habang dahan-dahang pumasok si Isabel. Si Luis, na nakaupo pa rin sa isang sulok, ay halos hindi makapagsalita. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Aling Marta. Buhay ka pa? Tumingin si Isabel kay Luis. Hindi ko alam kung paano ako nandito. Mahina niyang sagot. Ang alam ko lang, may isang bagay na kailangang matapos. Sa sandaling iyon, bumaba ang nilalang mula sa bubong. Isang nilalang na mahaba ang dila, matulis ang mga kuko at may balat na parang nangungulubot na kahoy. Hindi ito isang ordinaryong aswang. Isa itong pinuno ng kanilang lahi. Nagpakawala ito ng isang malalim na ungol na nagpagalaw sa hangin. Lumanghap ito ng hangin na parang may hinahanap. Hilario, bulong ni Mang Efren. Kaya mo bang labanan yan? Ngunit umiling ang matanda. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng nilalang. Hindi ito basta aswang. Isa itong nilalang na mas matanda pa sa atin. Ang Porgatake. Shock! Biglang lumundag ang aswang, sumugod ito papasok sa bahay. Nagsigawan ng pamilya. Hinila ni Mang Efren si Aling Marta palayo, habang si Luis ay mabilis na tumayo upang umiwas. Si Isabel, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi tinatabla ng halimaw. Tumigil ito sa kanyang harapan. Inamoy siya, tila nagdadalawang isip kung aatakihin siya o hindi. At doon nila naisip ang isang bagay. Si Isabel ang gusto nitong protektahan. Siya ang susunod na tagapagmana, sabi ni Hilario. Nanginginig ang boses. Hindi si Luis, kundi siya. Biglang lumingon si Isabel kay Luis. Ikaw ang nagdala sa akin pabalik, bulong niya. Ikaw ang gumising sa aking alaala. At sa isang iglap, lumundag ang aswang papunta kay Luis. Binuka ang malalaking panga nito. Handa na itong kumain ng laman. Ngunit bago ito makalapit, isang matalim na sigaw ang pumuno sa buong bahay. Napaatras ang aswang, tila nasaktan. Si Isabel ang sumisigaw. Ko sir kanyang sumpalat sa may lumilitaw na kakaibang marka, isang sinaunang simbolo ng babaylan. Alis! Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, ang halimaw ay umatras. Tahimik ang buong bahay matapos umatras ang aswang. Ngunit hindi pa tapos ang panganib, alam nilang maari itong bumalik anumang sandali. Si Isabel ay nakatayo pa rin sa gitna ng silid, nanginginig ang mga kamay.
Sa kanyang palad, may lumang marka na tila isang sinaunang simbolo ng babaylan. Kailangan ninyong umalis dito, sabi niya. Hindi ko alam kung paano pero may koneksyon ako sa kanila. Tumingin si Cahelario kay Isabel, halatang nag-iisip. Hindi lang koneksyon, anya. Isa kang babalik loob. Babalik loob? Tanong ni Luis. Isang taong may dugong aswang, ngunit may kakayahang pigilan ito. Paliwanag ni Cahelario. Ang mga ganitong tao ay bihira. Hindi kanila kayang patayin dahil isa ka sa kanila, ngunit hindi ka paganap. Nagkatinginan si Isabel at Luis. Ibig sabihin, gusto nilang tuluyan akong maging isa sa kanila? Tanong ni Isabel. Tumango si Cahelario. And kung tatanggihan mo, ikaw ang kanilang susunod na kakainin. Ang sumpang pamilya. Habang nag-uusap sila, si Mang Efren at Aling Marta ay tahimik na nakikinig. Hindi nila alam kung paano nila matutulungan ang kanilang anak. Lahat ng ito, may kinalaman sa pamilya ko, bulong ni Luis. Ngunit hindi ko alam kung paano. Napabuntong hininga si Cahelario. Sa tingin ko, panahon na para malaman ninyo ang totoo. Umupo siya sa sahig at nagsindi ng isang kandila. Ang pamilya Manalo ay hindi lang basta tao, may halo itong dugo ng isang sinaunang lahi. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, may mga nilalang sa Batangas na hindi ordinaryong aswang. Sila ang mga alagad ng itim na diwata. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bahay. Maging si Isabel ay tila hindi makapaniwala. Sino siya? Tanong ni Aling Marta. Isang matandang espiritu na matagal nang umiiral, sagot ni Cahelario. Sinasamba siya ng ilang sinaunang pangkat sa Batangas noon. Sinasabi nilang binibigyan niya ng kakayahang maging aswang ang sino mang sumasamba sa kanya, kapalit ng isang bagay, ang kanilang kaluluwa. Nagpanting ang tenga ni Luis. At isa kami sa kanila. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahi ninyo, sagot ni Cahelario, pero ang alam ko, hindi mo na matatakasan ito. Kung may dugong Manalo ka, bahagi ka ng sumpa. Ang balik ng halimaw, biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang umalulong ang mga aso sa labas. At mula sa kadiliman, isang pares ng pulang mata ang sumilip mula sa bintana. Huwag kayong gagalaw, bulong ni Cahelario. Naririto na sila. Dahan-dahang lumabas si Isabel sa harap ng bintana. Tumigil ang pag-alulong ng aso. Isabel, may narinig silang boses na bumubulong mula sa labas. Isang boses na tila mula sa maraming nilalang na nagsasalita ng sabay-sabay. Huwag mong labanan ang iyong dugo, oras na para bumalik ka sa amin. Hindi makagalaw si Isabel habang nakatitig sa pulang mata na nakasilip mula sa bintana. Ang boses mula sa labas ay parang nagmumula sa hangin mismo. Malamig, mahaba ang bigkas, at punong-puno ng panghihikayat. Isabel, hindi mo na kami matatakasan. Isa ka sa amin. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Tila hinihigop ng isang hindi nakikitang puwersa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang unti-unting pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Isabel, lumayo ka diyan. Sigaw ni Luis, hinila siya palayo. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang itim na anino ang biglang lumundag mula sa bintana. Pak! Tumilapon si Mang Efren sa isang tabi ng tamaan ng anino. Napasigaw si Aling Marta. Si Cahelario naman ay agad naglabas ng isang maliit na bote na may pulang likido at itinapon ito sa sahig. Sa isang iglap, nagkaroon ng makapal na puting usok. Saglit na naparalisa ang nilalang at doon nila nakita kung ano ito. Isang matandang aswang, payat ang katawan, kulay abuhin ang balat at mahahaba ang kuko. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang kanyang mukha, parang tao pero labas ang matatalas ng ngipin at ang mga mata nito ay pulang-pula na parang nagbabagang uling. Hindi na kayo makakatakas, bulong nito. Ang lihim ng matandang aswang. Naglakad ang matandang aswang papasok sa bahay. Tila walang takot sa mga taong naroon. Hindi kita gustong saktan, Isabel, anito. Ang gusto ko lang ay bumalik ka sa iyong tunay na tahanan. Anong tahanan? Tanong ni Isabel. Nanginginig ang boses. Napangiti ang nilalang. Lumabas ang matatalas nitong ngipin. Ang tahanan ng iyong dugo. Tumingin ito kay Luis. At ikaw ang susi sa aming pagbabalik. Ang katotohanan tungkol sa pamilya Manalo. Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ni Luis. Para bang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang katawan. At sa kanyang isip nagsimulang bumalik ang mga alaalang hindi kanya. Noong taong 1940s,
Panahon ng pananakop ng Hapon, isang maliit na komunidad sa Lipa ang nabalot ng takot. Hindi dahil sa mga sundalong Hapones, kundi dahil sa isang pamilya na nakatira sa liblib na bahagi ng bundok, ang pamilya Manalo. Yun sa mga matatanda, ang pamilyang ito ay kakaiba. Hindi sila nakikita sa araw, at tuwing gabi ay may naririnig na kakaibang tunog mula sa kanilang bahay. May mga nawalang bata at sinisisi ng mga tao ang pamilyang ito. Hanggang isang gabi, isang pangkat ng mga armadong lalaki ang sumugod sa kanilang bahay at sinunog ito. Pinatay ang lahat ng miyembro ng pamilya. O yun ang akala nila. Dahil ayon sa kwento, may 2 batang nakatakas, isang babae at isang lalaki. At ngayon, habang nakatitig si Luis sa matandang aswang sa kanilang harapan, doon niya lang naunawaan ang isang katotohanan. Isa siya sa kanilang lahi. Ang pagsisimula ng giyera, bumalik sa realidad si Luis, hinihingal at pawisan. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang gumalaw ang matandang aswang, lumundag ito kay Cahelario. Shock! Naglabas ng gulok si Mang Efren at mabilis na hinataw ang halimaw. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Napahinto ang lahat at sa pintuan, nakatayo ang isang bagong dating. Isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang damit, may hawak na itim na baril at may matalim na tingin. Tama na ang pagtatago, sabi nito. Panahon nang tapusin ang sumpa. Sino siya? At anong koneksyon niya sa pamilya Manalo? Nanatiling tahimik ang lahat nang tumayo ang matandang lalaki sa may pinto. Hawak niya ang isang lumang itim na baril, mukhang luma pero halatang ginagamit pa. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bigat sa paligid. Parang siya mismo ay bahagi ng isang lumang kasaysayan na bumalik upang tapusin ang hindi natapos. Tiningnan niya ang matandang aswang na nakatigil sa gitna ng silid. Matagal kitang hinanap, malamig niyang sabi. Nagngit-ngit ang matandang aswang. Ikaw, bulong nito. Hindi ka dapat nabubuhay pa. Lumapit si Cahelario sa lalaki. Sino ka? Tanong niya. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang baril at lumingon kay Luis. Ako si Gabino Manalo, sagot niya. Isa sa 2 batang nakatakas noong sinunog nila ang aming pamilya. Ang tunay na nangyari noong 1940s. Sa loob ng bahay, habang pinapakiramdaman ang paligid sakaling bumalik ang ibang nilalang, nagsimulang magsalita si Gabino. Ano man ang alam ninyo tungkol sa pamilya Manalo, hindi iyon ang buong katotohanan, anya. Nanginginig ang kamay ni Luis. Ano ang totoo? Huminga ng malalim si Gabino bago nagpatuloy. Oo, may mga aswang sa aming pamilya, pero hindi kami ang nagsimula nito. Hindi ito isang sumpa, ito ay isang sinadyang ritual na ipinasa sa amin. Napatingin si Isabel. Ipinasa? Tumango si Gabino. Noong panahon ng mga Kastila, may isang pangkat ng babaylan sa Lipa na sumamba sa itim na diwata. Naghahanap sila ng mga batang may malakas na dugo. Mga batang maaaring gawing halimaw upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Humigpit ang kamao ni Cahelario. Ang kulto ng itim na diwata, bulong niya. Isa ang pamilya namin sa napili nila, patuloy ni Gabino. Ginawa nila ang lahat para gawing aswang ang ilan sa amin, pero hindi lahat ng miyembro ng pamilya namin sumang-ayon. Ang iba sa amin lumaban at pinatay nila. Ako at ang aking kapatid lang ang nakatakas. Ang lihim ni Isabel, kung ganon, bulong ni Isabel, bakit gusto nila akong kunin? Tiningnan siya ni Gabino at ang sagot niya ay nagbigay ng matinding takot sa lahat dahil ikaw ang huling babaylan ng kanilang kulto. Napaurong si Isabel. Hindi totoo yan. May dugo ka ng Manalo, sagot ni Gabino. Pero mas mahalaga, may dugo ka rin ng babaylan na nagtaksil sa amin. Ang dugo mo ang magiging susi para sa pagbabalik ng kulto ng itim na diwata. Ang paparating na gabi, bago pa makasagot si Isabel, biglang may lumabas na tunog mula sa labas ng bahay. Mga yabag sa tuyong damo at isang kakaibang ungol na hindi normal sa tao o hayop. Parating na sila. Bulong ni Cahelario. Hinawakan ni Gabino ang baril at lumingon kay Luis. Handa ka bang ipaglaban ang pamilya mo? Malamig ang pawis ni Luis. Hindi pa niya matanggap ang lahat, pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Tumingin siya kay Isabel, na halatang natatakot ngunit pilit na pinapalakas ang loob. Sinabi ni Gabino,
Kung totoo ngang susi si Isabel sa pagbabalik ng kulto ng itim na diwata, kailangan nilang lumaban. Dahil ang susunod na gabi ay ang gabi ng pagbalik ng halimaw. Sa labas ng bahay bumigat ang hangin. Amoy dugo, amoy patay. Nagsimula ng gumalaw ang kadiliman parang may buhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumabas ang mga anino ng aswang mula sa kagubatan. 1, 2, 10. Mas marami sila ngayon. Mas mabangis. Mas gutom. Sa loob ng bahay, hawak ni Gabino ang kanyang baril, isang lumang Colt 45 na ginamit pa raw ng mga sundalo noong digmaan. Sa kabilang kamay, may dala siyang isang maliit na bote ng pulang langis, isang lihim na orasyon ng mga lumang mandirigma laban sa aswang. Wala na tayong atrasan, sabi niya kay Luis at kay Hilario. Ang unang atake. Boom! Isang malakas na pagkalabog ang yumanig sa dingding ng bahay. Napasigaw si Aling Marta. Bug! 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 Sunod-sunod na hampas ng mga mabibigat na katawan ang umuga sa buong bahay. Parang sinusubukang wasakin ito mula sa labas. Humanda kayo! Sigaw ni Gabino. Sa isang iglap, isang matulis na kamay ang bumulusok sa bintana. Pilit na sinasakmal si Isabel. Swak! Hinataw ni Luis ang kamay gamit ang isang gulok at isang nakakabinging halakhak ang narinig mula sa labas. Ha! Malakas na ang dugo mo, bata! Sigaw ng isang aswang. Handa ka na bang maging isa sa amin? Puka! Bang! Bang! 2 putok ng baril ang pinakawalan ni Gabino at isang itimanong nilalang ang bumagsak sa lupa. Umaagos ang dugo mula sa butas sa kanyang noo. Pero hindi ito nagpatinag sa iba. Sa halip, mas dumami ang gumapang sa paligid ng bahay. Ang kanilang pulang mata ay nagliliyab sa uhaw. Ang kapangyarihan ni Isabel. Nanginginig si Isabel sa gitna ng silid. Nararamdaman niya ang malamig na enerhiya sa kanyang loob, parang may bumabangon mula sa kanyang dugo. Itim na diwata, may boses sa kanyang isipan. Kisingin mo ako at bibigyan kita ng kapangyarihan. Huwag! Sigaw ni Hilario. Lalabanan natin sila nang hindi ginagamit ang kadiliman. Ngunit hindi na niya kayang pigilan. Biglang nag-init ang katawan ni Isabel. Nagsimula siyang pawisan at unti-unting lumitaw ang mga kakaibang marka. Sa kanyang braso, mga lumang simbolo ng babaylan. Nagising ang dugo niya. Ang tunay na laban. Isabel, anong ginagawa mo? Tanong ni Luis, pero hindi na siya sinagot ni Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang itim na bato mula sa kanyang bulsa. Isang bato na minana niya mula sa kanyang lola. As nang humawak siya dito, biglang sumabog ang isang malakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nagliyab ang hangin sa loob ng bahay. Nagkalat ang itim na usok sa paligid niya. Sa labas, ang mga aswang ay napaatras. Tila may takot sa kanilang mukha. Hindi maari. Siya ang huling babaylan. Kailangan nating patayin siya bago siya magising ng tuluyan. Ang pagbagsak ng unang halimaw. Mula sa bubong ng bahay, isang napakalaking nilalang ang biglang bumagsak sa harapan nila. Boom! Ang katawan nito ay parang taong daga na may pakpak ng paniki. Matatalas ang kuko, mahahaba ang pangil, at ang dila nito ay sumasayaw sa hangin na parang ahas. Ikaw ang susunod, sigaw ng halimaw sabay talon kay Isabel. Pero bago pa ito makalapit, swoosh! Itinaas ni Isabel ang kanyang kamay, at isang bugso ng itim na apoy ang lumabas mula sa kanyang katawan. Tinamaan ang halimaw. Sumigaw ito sa sakit. Ang apoy ay tila kumakain sa laman nito. Pinupunit ang balat at tinutunaw ang kanyang anyo. Sa isang iglap naging abo ang halimaw. Napanganga sina Luis at Hilario. Tumingin si Isabel sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi na normal. Itim na ang mga ito, parang bang nakatanaw sa kawalan. Ang kinakatakutan ni Gabino. Hindi dapat nangyari ito, bulong ni Gabino. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luis. Tumingin si Gabino kay Isabel, pero hindi na siya si Isabel. Ang espiritu ng itim na diwata ay nasa kanya na. Kung hindi natin siya mapigilan ngayon, masisira ang balanse ng mundo ng tao at mundo ng aswang. Siya ang magiging reyna nila. Hanggang dito muna ang ating kwento. Gusto niyo bang ituloy ang kwento ng aswang sa lipa? Kung gusto niyo ng part 2, mag-like sa video at mag-comment ng inyong opinyon. Ano sa tingin niyo ang tunay na lihim ng pamilya Manalo? Totoo bang may lahi ng aswang si Isabel? Huwag kalimutang mag-subscribe
para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento ng lagim.